Tunay po, Lord, ang kabutihan mo sa bawat isa. Father God, we humble ourselves before your presence right now, God. Saliksikin mo ang aming puso, Panginoon. Kung mayroon man kami mga shortcoming, pagkukulang, hingin kami ng forgiveness, Father. Upang, Lord, ang pusong ito ay punuin mo ng iyong mga salita. Upang ang mga salitang ito na aming mapapakinggan ay hindi maging gawang sa aming kabilang tainga, kundi manatili sa aming puso. At ito po, Lord, ay magsingkin ang iyong salita to empower us in the name of Jesus. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Lapakan muna natin si Lord. Sige po, ang ating scripture ay matagpuan po sa Hebrews 13:5. So, basahin po natin. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Amen. So, ang ating topic is walking in His presence. So, yung paglakad natin sa presensya ng Diyos. So, balikan ko muna yung scripture natin. Keep your lives free from the love of money. So, huwag natin mahalin ang pera. Kapag minahal natin ang pera, higit sa buhay natin, mapalayo yung kalooban ni Lord. Mapalayo tayo sa presence ni Lord. So, isang word pa na mensahe niya, for the love of money is the root of all kinds of evil. So, ang bunga, ang puno ng pagmamahal natin sa pera, ito po ay gawa ng kaaway, higit sa buhay natin. So, to be content what you have. Kaya ang lahat na bagay na ipagkatiwala natin sa Panginoon, kailanman hindi niya tayo iiwanan. He never leave you, He never forsake you. So, isang parabol ko po, bago tayo magpasok sa passage po natin, nakikita po natin yung nangyari sa Cebu. Nakita po natin yung nangyari sa part ng Bisaya. Hindi lamang sa Cebu po yung nangyaring typhoon. Super typhoon po ang nangyari sa part ng Visayas, di ba? So yun po, nakita natin yung kalagayan po nila. Kahit gano'n kakayaman, pantay-pantay po, di ba? Sabi niya, pag dumating yung disaster, pag dumating yung